pag-alagad sa Ginoo, dili wider-wider lang. Dili kay ganahan gumuadto ko sa kanang panahon naa ka sa dili maayo nga sitwasyon. Padayon kita isuod, labi na sa panibahon. Padayon ta. Dili kita mahulog. Kaya sa Exodus 14 verse 5. Sa dihang ang hari sa ilig tugi suginlan nga nanglakaw na ang mga Israelita, na usa ka muna niya o ang iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita. Mingon sila, nganong gibuhian naman ang mga Israelita. Wala na hinuon kita'y mga ulipon. Luya ang atong kinabuhi kani ato ulipon. Ulipon sa sala. Tinuod lang, ayaw nagpalik, suon. Ayaw nagtunang sa lapon. Yung ipuha na kalito dapita. Yung hinumdumi. Sinaaran ka sa Diyos. No? Last Sunday, yuan yung pastor, sinaaran ka sa Diyos. Ayaw, hinumdumi na kanunay. Sinaaran ka sa Diyos. Dili na siya makawat. Isang minsan, hindi na siya makawat. Wala siya makalit. Ang para sa imuha gina, bisan asa ka, padulong, ang gihatag nga saad sa Ginoo, wala siya makakawat ano. Imo din ang madawat, basta magpadayon ng kaisuon. Amen. Pero sa Exodus 14 verse 10, sa dihang doon na ang hari o ang iyang kasundaluhan, nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita o nagpakitabang sila sa Ginoo. Verse 11, niingon sila kang Moises, wala na ba'y kalungan namo dito sa Egypto, nga gidala mo man kami din sa dapit nga awaaw, aron lamang mamatay? Tanaw kung sa'y among gidangatan, tungod sa imong pagdala ka namo gawa sa Egypto. Dito ba? Sila pa kani ang giluwas. Di mo pagkatautan si Moises. No? Usay yung anak po tayo soon ba? Makarinig ko anak. Kita pa'y nagdasi. Yung unsay mga problema maabot sila, madamay pa ta. Inon pa nga nagsimba-simba niya. Anak, baka na makadungtag na yung istorya. Mahadlok sila. No? Butalaw ba? Butalaw. Ayaw kakalaw. Ayaw din kakalaw. Isuon na ay panghuraw. No? Hindi kita mahadlok. Magpadayon kita. Isuon. Maulang din ang kuwan. Padayon lang yun. No? Grabe din si Lord. Grabe si Lord. Magpadayon kita. Kita din mo. Ang niyang gahong. Ito rin sa Exodus 14 verse 30. Niingon si Moises sa katawan. Ayaw ka mong kahadlok. Papilin sa inyong nahimutangan o tanawa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas sa ninyo. Ganang mga ihikuhan dili na ninyo makita. Tapos nidasig si Moises. Nung siya ay ayaw kahadlok, kung ikaw isun ayaw kahadlok, padayon ta, kaya na itong kahadlok ka, si Lord na ang bahala, anak. No? Si Lord na ang makikaway, anak. Yung siya sa Exodus 14:14, paghilom. No? Gusto niya kay itong kiyaw-kiyaw. Ibaga na kay itong comment ka. Pero ningon sila paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makikaway kanino. Praise God. Si Lord anda makikaway sa imong mga problema. Ano padayon kita isuon. Ang gahom sa Ginoo mo yung magpahumugid sa atong kasing-kasing. Ang gahom kita sa Ginoo. Wala kita yung laing kadangkan. No, ang ato ang leader dili ato pastor ito kay imo magdasig. Choice yun mo ug magpadayon ka. No? Choice sa usa ka tawo ug magpadayon. Yung kay namin silingan mo siya, musimba ng anak, musimba na dito ko. Pero karon wala na ako nakita. Dili tao din sa araw ang Ginoo. Naputo sa pagpanutawang pero wala pinapin. No? Nagluoy kaayo. Si Lord ang makikaway. Kanang labi na kanang nangaway mo. No? Dalawa na sa Ginoo. Pero wala ka nang anday mo sa sila.
Kuya kay si Lord mo balos. Wagdas. Wagdas mo balos si Lord. Labi na og mga lakad ka, kung panalangin si Lord, wagas. No, di ka nagnanin ka maghago, grabe ni mo, kayo diha, paningot. No. Hindi mo na siguro. Na-experience na nako. Pwede na ito maglingkod lang na earn na ito. Kinsay experience, anak. Kinsay gusto, anak. Amen. Hallelujah. There is Exodus 14 verse 15, verse 16. Ang Ginoo ang ingon kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako? Papadayon na ang mga Israelita sa unahan. Verse 16. Iisa ang imong sungkod o ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini og ang mga Israelita makalakaw sa mala. Hallelujah. Natay problema iso nato natin isa atong kamot sa Ginoo, no? Ug maglakaw ka sa kasulbaran. Amen. Hallelujah. Sa atong kinabuhi na ay maabot ng mga problema usahay. Usahay mga tinuyuan tayo dito. Na magpanik tayo ka. Mangita tayo ka kato ang kaugaling nila kasulbaran. Pero yung si Lord, iisa ang inyong kami. Iisa lang di ay kasikrin. Muday pa! Muday! Dili muday silingan kaya nakahulang. No? Yung si Lord tumuhi. Believe and you will see the miracles. No? Ayaw kalimot na sinaaral. Kagin ka sa Diyos. Amen! Hallelujah! Hindi ka pasagdan. Katawan sa Ginoo, kaya sinaaral, hindi ko na niya pasagdan. Ang tao lang din ang magpalayo sa Ginoo. Bukunod ba? Bukunod. Anong bukunod? Kulang ang gugma. Kulang ang gugma. Ugugmahan ka sa Ginoo. Magkinabuhi ka sa mga alaw na malipayo, dili problemado. Dili magkun-anong, dili sige kabalakan. No? Malipayon ka. Bisan imong bugas, gamay kaayo, bisan umusudan, sinira kaayo. No? Malipayon ka, kasi si Lord man ang naghatag mo Ginoo na kalipay, dili man ang mabutang ng kabutan. Amen. Hallelujah. Dali sa Exodus 14, verse 19. Unya ang mga anghel sa Diyos, naguna sa kasundaluhan sa Israel, balhin sa likod, ug ang panganod nga daw haligi balik usab nato sa likod, no? Ang Dios nagpaluyo sa iyong mga problema. Amen. Ang Dios nagpaluyo sa iyang katawhan. Dili kanya pasagdan. Dili ka pasagdan sa Ginoo, no? Wala gani kanya pasagdi sa una nga wala pa talong laag. Unsa pa kakaroon na magpadayon ng tao ng langitan. Amen. Dili sa Exodus 14 verse 20. Nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehipto, Egyptohanon o sa mga Israelita. Usap dito ang panganon o ang kangit-ngit ni labay, ang nagabigon o ang kasundaluhan sa Israel o sa Ehipto, wala makaduol sa tibuok gabi. Verse 21. Unya giisa ni Moises sa iyang kamot, ibabaw sa dagat o pasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga nanging bikan sa silangan nga mihuro sa tibuok gabi. Nabahin ang tubig o nauga taliwala ni ini. Verse 22. O niagi ni ini ang mga Israelita sa isip-ilid nila na hinundaw buha kaparin ang tubig. No, gigukod sila. Igukod sila sa Ehiptohanon uban sa tanan nga mga kabayo sa hari. Sa mga karwahe o sa mga magkakabayo subay sa ilang yadian sa dagat. 24. Sa pagkakadlaw, midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo o sa panganod nadto sa mga kasundaluhan. Sa kasundaluhan Ehiptohanon o gilisang niya sila. Ipagahit niya ang pagtuyok sa mga ligid, sa mga karwahe busa na gisod sila sa pagdagan o miingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita kay ang Ginoo dapit kanila o laking away ka na to. God, 26. Ang Ginoo miingon kay Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat o mutikyot ang tubig o matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahe o mga kabayo. Busa ni isa ni Moises ang iyang kamot
ibabaw sa dagat o pagkabungkag na himalik ang dagat. Isulay ang mga hikmanan sa pagkikis apan nasugat ang Ginoo nila ang tubig. Sa grabe ko ang Ginoo sa Ginoo. 28, ibalik pagtikyop ang tubig o natabunan ang mga karwahe. Ang mga nagkabayo ni ini o ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat wala gayoy usa nga mahibili. Verse 59, apan ang mga Israelita miagi sa mamalangin taliwala sa dagat o sa isigilid nila ng hinundaw mga kapalitan. Grabe mo, iparitan. Verse 13, atong adlaw biluwas sa Ginoo ang katawan sa Israel o nakita sa mga Israelita ang mga patay lawas sa mga Himano nga nagbukod sa baybayon. 31, nakita nila ang talagsaong gahom na gigamit sa Ginoo batok sa mga ibituan ng busa na nagbuk sila sa Ginoo, misalig sila sa Ginoo o sa iyang sulugon. Sa iyang sulugon na si Moses. Suon, magulang pa ba na grabe isip-isip sa problema para mo ang gahong sa Ginoo pakita ninyo. Hindi na kinahanglan inong ako bago ibati sa mga Israelite sa Israelite kami. Grabe. Siguro na ang kapisang ako pero ang kasulbaran ba nagpaluyo rin sa ila ang Ginoo. Na ang kasulbaran sila na ang Ginoo. Kapit na siya. Exodus 15 verse 4. Gipalimbuwat niya nga po sa dagat ang mga karwahe o mga sundalo sa hari sa Egypto o nangalunos sa dagat. Pula ang labing maayon niyang mga opisyal. Natabunan sila sa lalong na dagat o naunlo sa kahigalan sama sa batas. Ang ako sa Nihuyok, Exodus 15 verse 8. Last verse. Nihuyok ka o napundok ang tubig o nibarok ang tubig sama sa kanan. Napandok ang kinahilabunan sa dagat. So katong sitwasyon na natunga ang dagat. Ako anak ba ay yung iinan siya na klase sila sa kuwan ng values. Kwin sa kuskwin. Iinan siya sa yung maestro. Hunas daw to, wadong na natunga. No, hunas daw to, lahit yun. Lahit yun kung mubasa ka sa Biblia. Kaya hindi ko siya hunas, igsuon. No, hindi ko siya hunas. Mihuyok ka o napundok ang tubig kung mibarog ini nga daw tubig sama sa panig. Nabantok ang kinahilabuan sa dagat. Grabe! Gihuyok ko sa Ginoo para makaagi ang katauhan. Hallelujah! Unang ka na yung problema, huyok ko na sa Ginoo. Amen! Hallelujah! Unang sa na kabantok kung sa kagahi na yung problema kung sa kadako. Huyok ko na rin na sa Ginoo. Grabe si Lord, mga tagasulmaran. Basta obedience lang ay ang iyong katawan. Upili lang din magbagulo. Mapadayon nun, malahot tayo ng mutuo. Diya sa Ginoo. Dami na lang yun sa ang insay ay soon, mao ang kaluwasan. Diluwas niya yung katauhan. Yan ang antos sa ito. Kung ang kumanto ulit, mao ang pagtuman. Mutuman ang bidiay ka sa Ginoo. No? Mutuman ka. Eh, sahay kahit mo ba yung kamutuman. Yung si Lord, diri agi. Diri dito ka, bulikot dito. Yung ang mahagpong dito ka, sahay. Mutuman mo ka sa itong gusto. Huwag ang promise to train ani protection sa Ginoo. Di pa nalipdan ka kanunay sa Ginoo. Luyo sa atong pagka. Makinumanon sa gusto. No? Naagid ang pagpanilipot kanunay. Ipaboran ko ka kanunay. Saan pa man ang pili ka, paborito ni Lord. At sa sister, di daw siya paborito ni Lord, pero favorable siya. No? Ang pabor pa na, uban sa ato kanunay, bisan asa ka. Basta maayo atong buhaton, pabor sa Ginoo. Di pabor siya, ha? Amen! Pinag yung warning. Ano ka na mga tao na nagkulang pagtuon? Mga tao na nagkuto sa Ginoo. Doy ka ano. Mamatay kina sila. Mamatay niya. Ano mas pagod?
kita igsuon, magpadayon yun ka. Kay mamatay man ang atong lawas, pero buhay ko siya. Eternal life ato ang kapadungan, kalipay na walay katapusan. Last na lang yung application. Pagsalig sa Ginoo, dili basta-basta mo. Laon lang ayog salig. Ano sa tao ba? Salig lang ayog laon. Pero sa Ginoo, si Lord na puno sa paglaon. Kung musalig ka 100%, makita yun mo ang kahulog ang milagro. Mamuhat si Lord sa imong kinabuhi. Amen! Hallelujah! Tignan ko atong ulo. Hallelujah, Lord. Salamat sa kabutagan. Salamat, Lord, sa imong presensya. Thank you, Lord. Pasabot ang mga katawan, Lord. Hallelujah sa mga sitwasyon na kadaiya man, Lord. Mamatag sa mga sitwasyon, Lord. Pero, Lord, huyo po na ginaanin mo, Lord. Gamanan ka na Diyos ang tagiya sa among kinabuhi. Lord, salamat ka, Lord. Tuloy pa dyan na magkinabuhi mo. Malahot tayo, Lord. Magkinabuhi, magkinabuhi, Lord. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong buhay. Salamat sa iyong pagkamahal. Ikaw mag-bless. Matapos sa all the glory, the adoration belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen.